Pinas nating mahal, Attorney Vic Rodriguez on the house. Magandang umaga ka, Eric. Magandang umaga kay Doc Lorraine at magandang umaga ho sa lahat ng sumusubaybay dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. And thank you again for inviting me. Yes, you are always welcome, Attorney Vic Rodriguez. Nasasabik ang sambayan ng Pilipino na marinig po ang mga tamang pagtingin at mga advice na dapat na ibibigay po sa pamahalaan coming from people like you who is now a private individual. Mahalaga po yung pagbibigay ng kuro-kuro at mga pananaw dahil hindi natin gustong sirain ang pamahalaan. Ang gusto natin, kagaya mo when you were in government service, ay mapatino at mapaayos ang pamamalakad ng pamahalaan at gaano kahalaga yan sa buhay ng mamamayan versus mga personal issues ng mga nasa pamahalaan. Attorney Vic, bilang prime up sa ating talakayan, while inihanda natin ng isang video na kumakalat ngayon sa social media, at pinatulan ito ng media na parang bagang ito ay bahagi ng napakahalagang balita ng buong bansa kung ikukumpara sa nakaambang na mga malalaking issue na tinumbok mo nung ikaw ay nag-guest dito. How important, Attorney Vic Rodriguez, that the leaders of the government and those in public office must always focus on the issues that concern and matter most to the people? Well, babalik ko lang siguro ka, Eric, at mga kababayan. Ang tatlo para sa akin, ang tatlong pangunahing issue na dapat tinututukan ng ating pamahalaan ay ang inflation, hindi ang constitution change. Okay, that's number one. Pangalawa, tutukan ng pamahalaan ang prevalence of drugs and drug addiction because the problem is not the constitution. And third, para sa akin muli, ang problemang dapat binibigyan ng panahon ng pamahalaan ay ang graft and corruption at hindi ang pagpalit o paglapastangan sa ating constitution. Malinaw. Well said, Attorney Vic Rodriguez. And speaking of those very important, pressing, and more significant issues that should have taken the time of government officials, lalo na sa Pangulo ng Bansa, tingnan natin kung ano po itong video clip na parabagang ang pagpapatakbo ngayon ng pamahalaan ay hindi lang nakikialam ang First Lady dangerously into the direct affairs of the government, kung hindi pati na po sa mga isyong pangbayan gusto yatang tabunan na mga personal na kanyang hinanakit at mga saloobin kung kaya siya ay lumabas at lumantad sa isang direktang pag-atake sa Vice Presidente ng bansa. Tunghayan natin ito. Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Okay. Attorney Vic Rodriguez, headline ito ngayon sa maraming mga dyaryo at iba't ibang mga social media platforms. She crossed the line. Bad shot siya sa akin. Ito'y direktang pag-atake sa Vice Presidente coming from the wife of the President that we never saw before sa iba pang mga naging bahagi ng First Family. And not even coming from the current President na inaatake niya o kanyang binibigyan ng hidwaan ang relasyon niya sa pamamalakad ng gobyerno sa kanyang Vice Presidente. How do you like to react to this? Well, again, full disclosure ka, Eric, at mga kababayan, hindi ko napanood yung video yan, except now, yung ipinakita ho ninyo sa akin. And sure, it has grabbed the headlines. Yes. Pero tama ka, hindi ito news. Ito'y side issues lamang ito. Dapat ang pinag-uukulan ng pansin ng media, ng mainstream, at sa mga usapan ay yung tatlong pangunahing problemang aking nabanggit sa panimula ng ating programa. Now, it has covered yung mga print media, yung traditional media, which before I answer, ka Eric, I would like to congratulate itong programang Pilipinas Nating Mahal dahil third week pa lamang ay nasa 35,000 subscribers na tayo. Thank you, Attorney Vic. At malaking tulong yung pagsisiwalat nyo ng inyong saloobin dito sa programang ito. Dahil dito mo makikita, ang tao ay alam na rin nila yung manipulated news, yung manipulated media. That's why they're looking for yung mga istoryang pilit na tinatabunan. Tama. Now, yung nakakalito itong pahayag
na ipinakita ninyo sa video sapagkat it has sent mixed signal na ang Pangulo ay sinasabi niya ay very strong at united pa rin sila ni Vice President Inday Sara. Kahapon niya lang pinahayag yun. Before itong video na to, may message si Pangulong Marcos Jr. Na yun nga, ang sabi mo, they are still working closely and effectively as leaders of the government, and all of a sudden lumabas ito. Yun, ako nagulat. I think whoever conceived that idea and whoever advised Attorney Lisa, nagbigay ng maling payo. Dahil it is an open and public declaration, essentially, of hostility with the Vice President. Coming from the wife of a president. Yun ang delikado doon. Although she does not possess in her authority sa gobyerno dahil hindi naman siya elected, but people will look at it traditionally as extended position ba ito? O ito ba talaga ang saloobin ng Pangulong Marcos Jr. towards the Vice President? Tama po bang kuha ko sa sinasabi ninyo, Attorney Vic, na it sends a signal of hostilities in the relationship of the President with the Vice President? Absolutely. How else can you explain that? Or how else will you explain that? And I have been hearing a lot of people talk about the time of then First Lady Ming Ramos. Yes. Na quietly, she's just minding her own little small world. Tama. And never dipping her hand in the affairs of the government. Agree ako dyan, Attorney Vic. I was witness to that. Batang-bata pa ako dyan kung kumpara sa ating, although magkasunod ang henerasyon natin, mga siguro lahat ng mga key plazas ng urban centers, yun ang inasikaso ni First Lady Ming Ramos during the time of President Ramos na mapaganda ang mga open space na mga tao and mga feeding programs sa mga kindergarten schools. She was greatly involved to that. Tama ang observation mo. That is why, Eric, this is very unfortunate that this video has come out. And yun nga, parang hindi tama yung nag-advise na gawin ito ng First Lady Lisa Marcos. Dahil kahit saang anggulo mo tingnan, it's a public and open declaration of hostility against the Vice President who just happened to have been elected with a mandate of 32 million. Yes. More votes than President Bongbong. Tama. And Attorney Vic, tama yung binabanggit ninyo. The First Lady should have thought before, bago siya lumanta doon sa isang interview that will create controversial position that will also endanger the position of her husband in public perception, sapagkat malinaw na walang public declaration of hostility si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte in spite of controversial na mga bagay na ang sabi nga niya complicated. Diba? Sabi niya, Attorney Vic, but sabi niya, in totality, they're working together effectively as the primary leaders of the government, Attorney Vic. Tama yun, Eric. And remember the last time that I was here, I think that was last Friday, na ang dapat pag-ukulan ng panahon ng lahat ay how we can diffuse and de-escalate the tension externally and internally. Correct. And this is not the way to diffuse or de-escalate tension. In fact, with, syempre, mahahati yan eh. May kanya-kanyang groupings yan. So instead of having the effect of trying to de-escalate or diffuse the tension, you have just escalated whatever tension, and hopefully, I pray not, na hindi naman na matanggal kung anong natitirang civility meron yung mga actors and players dito sa kaganapang ito. Maganda yung pinunto mo, Attorney Vic, no? De-escalation of internal political tension, and then as well as the external. External din na mga threat like ang seemingly nagpapabor si Pangulong Marcos doon papunta sa military approach of engaging China in the West Philippine Sea disputes or conflict. At ito bang binabanggit mo nito, parang hindi mo nagugustuhan dahil ikaw naging isang lingkod bayan din, naging executive secretary to President Marcos Jr., na kauna-unahang executive secretary niya, na natatabunan ng secondary, non-significant issue of personal feelings of the First Lady, ang supposedly ay maririnig mo sana kung nagpa-interview man siya,
pinag-usapan yung paano i-confront ang integrity issue in relation to the drug abuse allegations against her husband, anong gagawin niya at nila na mag-asawa, at papaano niya tutulungan ang kanyang asawa na maibangon ang mga iskandalusong issue na ito that will have some dent or tarnishing sa kanyang pamamalakad. Pero nakita natin, nag-vent out siya ng kanyang personal na galit sa Vice Presidente. And exactly na makita kong ibang video clips sa Attorney Vic, very hostile ang kanyang posture. And to the point na tawagin niyang Vice President na bad shot siya sa akin. And she crossed the line at ina-attribute niya yung rally na nandun tayo sa Davao, wherein the father of Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, openly accused Marcos Jr. of drug abuse and drug-related scandals. Si Sara Duterte binalikan niya dito. How important that the First Lady should have been mending of fences and bridging the gap rather than creating further hostilities so that it will benefit the nation and the people. Kung nagpa-interview man siya. Alam mo ka, Eric, may mga, I think dito napapasok ho mga kababayan, yung importansya at kahalagahan ng mga responsibilidad ng kabahagi sa media, kagaya mo, kagaya ni Doc Lorraine, at kami, yung mga naiimbitahan sa ganitong programa, upang mahimay natin yung higit na mas importante at mahalagang issue na dapat hinaharap ng ating pamahalaan. Hindi itong personal na bangayan o personal na away. Yes. And let's not deviate from the real issues at hand. Huwag po tayong malito at huwag tayong magpalinlang. Balik natin yung issue nung problema dito sa South China Sea. I agree with you. Military response is not an option. War is not an option. War is obscene. Malaswa ang gera. Correct. So we'll continue with sinasabi ito ni Pangulong Marcos all the time when we were campaigning and the initial days of his administration that he will continue with this policy of engagement. Makikipag-usap sa China, makikipag-usap sa China at pakikipag-usap sa China without yielding not even an inch of our territory. Pero hindi natin ititigil yung pakikipag-usap because war is not an option. Correct. Not only because we do not stand a chance to win against giant China, but simply because mga kababayan ay pinagbabawal pong mariin ng ating saligang batas, Article 2, Section 2. Declaration Again, of State ulitin ko Policies. that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Klaro. Kaya dapat yung mga nasa pamahalaan, kaya lagi kong panawagan, itigil ninyo yung mga belligerent rhetoric. Tigilan ninyo yung warmongering. Yun. Mamaya pag-uusapan din natin yan dahil sinasabi nila na yung naging pahayag daw ni dating Speaker Bebot Alvarez ay seditious. Yes. Yung iba naman Yes, puntahan natin yan, Attorney Vic. Maganda yan. Oo, imbestigahan daw si Pangulong Duterte dahil baka he committed treason. Ako'y natutuwa at I cannot wait for that day to happen na iimbitahin nila si Pangulong Duterte. Sa Senate or sa Congress. So that Fiscal Rodrigo Roa Duterte will teach them a neat lesson in criminal law. Exactly. Attorney Vic, maganda yung patutunguhan ng ating talakayan. At nanonood sa atin at sumusuporta sina Brother Dan Chan ng The Brothers Travelers na mga support sa mga social media vloggers natin na nakikinig at sumusubaybay sa Pilipinas ating mahal. Good morning sa inyo. Yes, Attorney Vic. And ito, bago ang lahat, tama ka. Iwanan na muna natin itong bad shot line na yan kasi mababad shot lang siya sa mamamayang Pilipino at nagpapaimportante siya na hindi naman siya dapat, sabi mo nga, maging importante dito ang Pangulo ng Bansa at ang pamumuno niya sa pamahalaan at ang kanyang mga kasama sa pamamahala at mga issue na dapat tinutugunan ng pamahalaan led by the President, not the First Lady herself, hugging the limelight in this kind of a gimmick media interview. Speaking of gimmick, Attorney Vic, nagulantang ang taong bayan ng nagbalintong at nagtambling ang Philippine National Police at PDEA dito sa sinasabi nilang biggest drug haul na nakuha daw sa Alitagtag, Batangas. Subalit nagkaroon ng pagdududa ang mamamayan na ito scripted, staged, managed, at ito po ay ginamit para sa isang political props and PR gimmick. Tunghayan natin ito, Attorney Vic Rodriguez, and you can comment on this because ikaw mismo nagsasabi, the threat of drug abuse
and the threat of drug criminal big-time syndicates na bumalik muli ay napaka-real kung hindi seryoso na ayusin ng pamahalaan ito sa kasalukuyang sitwasyon. Tunghayan natin ito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang paghanap sa media sa Campo Crame, nagpaliwanag ang DILG, PNP at PDEA kaugnay sa naging pagbabago ng halaga ng nasabat na shabu sa Batangas noong nakaraang Lunes. Nauna nang sinabi na nasa 2 toneladang shabu ang nasakote ng mga otoridad at kalaunay bumaba sa 1.4 tonelada o katumbas na lang ng 9.69 billion pesos mula sa nauna ring halos 14 na bilyong piso. Sa kanyang pagpapaliwanag, tinuldukan ni Interior Secretary Benhura Abalos ang agam-agam ng publiko na nagkaroon ng anomalya sa kanilang pag-uulat bagkus naging transparent anya sila mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng inventaryo nito. Hanggang binaba, isa-isa, nandyan na po iyan. No? Naging transparent kami rito dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So, tinanong po namin, of course, kailangan i-assess mo yan kung kaano kadami. Puro estimate lang po iyan. No? Siguro andito si ang ating pong PDEA, no, si Asek Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kanubaho katabi ito. No? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi nila dito, very clear. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Hindi mo talaga masasabi eh. Sabi niya, hindi naman daw obligado ang mga ahensya gaya ng PNP at PDEA sa pagbibigay ng estimate lalo na sa illegal na droga. Pero posible nilang pag-aralan sa susunod na pagkakataon na maging maingat na sila sa pagbibigay ng kaukulang impormasyon. Yun na lang makasing word na estimate eh, no? So siguro yung mga protocols dito pag-uusapan na lang next time, no? Kasi nakita naman natin kung ilan talaga nahuli, kano kadami nahuli, na-witness ng lahat ang nahuli. Nagkaroon ka lang ng problema nung may sinabi mga estimate eh. That's the only thing eh. Yun nga yung nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Kayo na nagtatanong doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Eh, simple mathematics naman yung estimate eh. May ano ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun. Yun na mag-estimate. So usually we give an estimate, no, but it's not required. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PDEA. Samantala, nanindigan ng pamahalaan na hindi staged o for the show lang ang pagkakasabat ng malaking bulto ng droga sa Batangas. Hindi biro po ito ha. Ito'y dulot ng papapursige, katapangan ng mga tao rito. Buhay po nila ang talagang tinaya nila rito ha. Hindi malayong balikan sila rito. Bukod naman sa nag-iisang sospek at yate na nakita ng mga otoridad, may ilan pang bahay, mga naunang sasakyan at 4 pang lugar na kasama ngayon sa kanilang iniimbestigahan na posibleng pinagdalhan ng mga droga. Right now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. More than that, sir, I cannot answer you anymore kasi continuous po to and madiderail po yung kanilang effort na mahuli po to. Baka lalo pong kung magsasalita po kami, it will end the closure to our effort po para lumaki po yung grupo na mahuli namin. Yun. Mga kababayan, kasama po natin na isang abogado. Hindi lang po siya naging executive secretary. So sa proseso po ng pag-implement ng mga operations kagaya nito, law enforcement, anti-drug operations, Attorney Vic napaso at nasunog dito ang Pangulo ng Bansa. Because obviously, prematurely, nagpatawag ng press conference. Obviously, ang purpose was not about the operational accomplishment, but the impact that it can create to the media para agawin yung initiative ng almost 80,000 crowd na nagtipon-tipon sa Tagum at yung iskandalong sumasambulat laban kay Bongbong Marcos Jr. for his incompetence in office na maraming allegations that the wife runs the government, etc. etc. At iba pa. Ngayon, dahil dito, lumalabas na hindi talaga pala nanggaling sa van lang
ngayon na-declare nila sa van galing. At tapos, driver lang, walang escort, hindi nila may paliwanag, iba-ibang balot. Ngayon, may statement na si PNP chief. At ang PDEA representative, parang ASEC lang, hindi sila nagsalita. Na don't give too much attention sa estimate. Pwede nagkamali sa estimate, pero the operations were real. But the integrity, the credibility of the entire operations became now a laughing stock because actually hindi tumugma ang script. Hindi nga alam ng alitagtag chief of police anong sasabihin niya. Pinatayo siya ng Pangulo ng Bansa at naging facilitator ng press conference. Si Pangulong Marcos naging katawa-tawa ang hitsura, hindi si Abalos ang humarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Attorney Vic. Abogado ito sa Attorney Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply. Pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Attorney Vic, na ito'y tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence palpak. Attorney Vic, your comments. Yeah, Eric, itong nangyaring ito, kung ordinarily commendable, highly commendable, dahil ito nga yung ayaw nating lahat yung droga. But nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Tama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano ka Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than 3 police officers. 3 police personnel lang. So, walang police operation or PDEA operation since PDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PDEA operatives Ang PDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Natsambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos na 7 a.m. daw yung droga na intercept. According to him, pero 12 noon na sila dumating. So, ibig sabihin, Attorney Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PDEA, meron din bang ganon? Wala. If this is really a product of intelligence work and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PDEA ASEC na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Dahil I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubo ninyong Pangulo. Tama. At kinaladkad ninyo doon sa site. At ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PDEA PNP combined. Breaking news pa. Only to backtrack later on and i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, to something that you are very uncertain of. Kasi, Attorney Vic, kapag sinabi na ng Pangulo, tapos na yan. Tapos na. So, ngayon, inatras nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin, undergo a credible hair follicle drug test para matapos sa lahat ng agam-agam na yan. Kasi, no matter how the president will act right now, kung hindi niya masagot yan,
in a categorical, deliberate, scientific position, tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Attorney Vic, hold your line, please. Para makita mo paano nila sinalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung unang press conference nila, making the President become a media briefing facilitator na reduce siya bilang floor director dito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa militar, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Na-interceptin nyo sa block. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Alitagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po nung nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Attorney Vic Rodriguez, ang isda po, tama, ay hindi nahuhuli sa buntot sa bunganga. Dahil hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito. Pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung Chief PNP nagsalita dyan, PDEA wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa 50 kilograms size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Attorney Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa, posible nang galing ang iba. Hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na sinasabi nila sa checkpoint at sa iisang vehicle lang. Attorney Vic, please. Kaya nga mas marami hong mga katanungan na naglabasan. Kung 2 tonelada yan, sa isang, hindi kakayanin ng isang van ang 2 toneladang bagahe. Yes. At kung 2 tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang ang nagmamaneho, walang pahinante? Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan, lalo na kung ang kargamento mo ay 2 toneladang shabu yes. na nagkakahalaga initially, dun base sa kanilang simple mathematics estimate, ay 14 billion. Oh. Now, kagaya nung nandun, nakakalungkot, but they have trivialized the president. Exactly. And it is indeed an epic fail. Dahil hinarap ninyo yung Pangulo nang hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate, at siguro para lang gustong magpasikat kay Pangulo na ready na Mr. President, ito yan, etc. Yes. Only para bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Nakakatakot yun. Pati yung sinasabi nilang there is still an ongoing operation.
ilang araw na at sinasabing sila ay nag-apply noong araw nang yan ay nahuli na sila daw ay di umano'y nag-apply ng kasalukuyan nag-a-apply ng search warrant. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang sa drug or narco state. Tama. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kailan ho na i-apply yan at kailan ninyo isinerve yan? At kung hindi pa na isi-serve, bakit? Yun. Bakit hindi pa na isi-serve? At Attorney Vic, sino pang uhulihin nila? Inilantad na nila ang mukha ng driver. Well, apparently, Ipinakita ang buong operation. meron daw isang resort sa Nasugbo na nako-cordon off noong nahuli ito. At yun daw yung subject of application for a search warrant. At yun yung mga mainit na pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na nakakarating din sa aking kaalaman. At kagaya ho ng milyong Pilipino nagtatanong, ano na ang nangyari diyan sa in-apply ninyong search warrant? Tama. When will you secure the search warrant? When will you enforce the search warrant? Because the people deserve to know, and kayo rin naman nagpalaki niyan eh. 2 toneladang shabu worth 14 billion at kanyo meron pang kasunod. Kasunod pa. Nasaan yung Nasaan? kasunod? Yun. At sino ang mga nagmamay-ari nito? Sinong sindikato ang nasa likod nito? At hindi